Saan pa kayo makakakita ng siniyang ganito kundi sa lungsod ng Calamba, lalawigan ng Laguna, may bilyaran, may court, may gym, at sa sinihan mismo, abay may mga naglalaro ng labing-labing. Ngayong nalalapit na ang araw ng mga puso, iba't ibang gimmick ang muli na namang nauuso. Pero sa isang lugar sa lungsod ng Calamba, lalawigan ng Laguna, parang all year round nag-uumapaw ng gimmick para sa magkakapareha. Sa barangay 6, Calle Rizal sa lungsod ng Calamba, matatagpuan ang bahay ng pambansang bayani natin, si Jose Rizal. Magandang pasyalan ang makasaysayang lugar. Bagay na bagay sa mga gustong mag-HHWW o holding hands while walking. Pero katabi naman ito ang inirereklamong sinihan, ang Sine Calamba 4-in-1 Cinema. O saan ka pa, di ba? Lugar naman daw sa mga gustong mag 4-in-1. Pagpasok mo pa lang, bubungad sa'yo pwede ka maglaro ng bilyar. Pasok ka ulit sa isang pintuan, bubungad naman sa'yo yung badminton court. Lilingon ka sa kaliwa mo, may gym. So parang nandun na lahat. Kasama ang isang asset na dokumento sa kamera ng investigador ang mga nagaganap sa Sine Calamba. Sa bungad pa lang ng gusali, isang lalaki sa kaha ang nagbebenta rito ng tiket sa mga suki. Kilala raw siya bilang si Mr. Louie, na siya naman daw nitong may-ari. Abot kaya raw ng mga parokyano ang 50 pisong entrance fee. Marami nagsasabi na bongga at may gimmick. Pero bago pumasok sa gusali, nadaanan namin ang mga parokyanong naglilibang. Gimmick number 1, ang bilyaran, swak na gimmick para raw sa mga bagets. Dito na kilala ng aming asset ang bibigyan natin ng mga pangalang Kim at Jerry, pawang mga minor de edad. Mga resident tambay daw sila ng naturang bilyaran. Bungad mo kasi talaga bilyaran, mga kabataan to. Mga kabataan naglalaro at hindi mo isipin kung ano pa kasi nag-enjoy sila parang bonding din ng mga magbabarkada. Sa loob ng gusali, court naman ang sunod naming namataan. Gimmick number 2, pasok, palong-palo sa ilang parokyano. Kung sisilipin ang ikatatlong pinto, matatagpuan naman ang mundo ng mga macho. Kapansin-pansin daw na mas marami ritong pumupunta kumpara sa bilyaran at sa tennis court. Ito ang gimmick number 3, ang gym ng mga macho na pag-aari raw ni Mr. Louie Camacho. Dito namin nakilala sina Paulo at Rico, hindi nila mga tunay na pangalan. Nang araw na yun, busy-busy ang dalawa sa pagwa-workout. Araw-araw silang laman ng gym ni Mr. Camacho. Sa araw-araw pagpunta doon, nakikita ko lagi sila doon. Nagpapaganda ng katawan. Inisip ko, ito na kaya yung gimmick na sinasabi nilang bonggang-bonggang gimmick. Dahil sa kanilang mga adonis na mga katawan, maya't mayar silang dinarayo ng kanilang mga fans. At ang pinakahuling gimmick, sa ika-4 na pinto, matatagpuan ang sinihan. Pero wag isnabin dahil ito raw ang blockbuster hit sa mga bisita ng Sine Calamba. Sa pagmamanman ng aming asset sa loob ng sinihan, iba't ibang gawain ang nahuli ng aming hidden camera. Tulad na lang ng Sus Mariosep, mga may init na eksena, mas naglalagablab pa sa mga eksena ng pelikula. Isa sa mga napuna ng aming kamera ang parokyanong kagagaling lamang sa gym na itinago namin sa pangalang Paulo. At sa di kalayuan, rumehistro naman sa kamera namin si Kim na napag-alaman naming minor de edad pa pala. At parang karni lang kung ibenta ni Kim ang katawan niya sa loob ng sinihan, susme. Huli sa aming kamera, maging ang naganap daw na pagbabayad kay Kim ng kanyang naging customer ayon sa aming asset. Kaya naman pala blockbuster hit ng sinihan, may tinitindang panandaliang aliw sa loob nito. Araw ng linggo, muli naming binalikan ang Sine Calamba. Pero iba yata ang eksena. May babaeng nakabantay sa mesa at ang mga pumasok, mga nakabalda.
Nang pumasok ang asset ng investigador sa loob ng sinehan, nalaman naming ginagamit pala ang lugar na ito sa pagsamba tuwing linggo. Dito sumasampalataya ang mga miyembro ng isang charismatic group. Naku, pasensya na po. Mahiya naman sana ang mga gumagawa ng milagro rito Lunes hanggang Sabado. Igalang naman sana natin ang grupong ito naggagamit dito tuwing linggo. Pero nawawala yung pagiging sagrado ng lahat. Ang mga taong pumupunta paglinggo, nagsasabot intim na nagdarasal. Pero sa likod nun, hindi nila alam kung anong kalaswahan, anong giwikan nangyayari sa 6 na araw na walang samba. Pero pagkatapos, tila balik pwesto na mga parokyano ng Sini Calamba. Aba naman, 7 days a week pala ang ligaya rito. Walang pahinga. Susunod, sinihang may labing-labing, sasalakayin. Alam niyo pong may nangyayaring hindi maganda sa loob? Alam ko meron gagano nandyan, pero pinagbabawalan ko yan. Kinaalis ko sila. Ang kulit-kulit lang nila eh.